Nasaan si Shen Chao? Mabuting bata. Huwag kang tatakas. Magpakasal ka na, mabuting binata. Naku, matandang ulyanin ka, walang katapusan ka ba? Hoy, hoy, hoy. Laruan ito na iniwan ng tatay mo kahit saan. Tanggapin mo na lang. Ngayon, ikaw ang mamamahala. Pero kailangan niya ng lisensya sa pagmamaneho. Kailangang may estilo. Anong ayaw mo? Nagustuhan mong paglaruan ang mga puso. At yan ang tinatawag na diwa ng alot. Muntik na akong mamatay sa kanya noong bata pa ako. Talagang hindi pinapayagan. Sinasabi ko sa'yo ng totoo. Kahit mamatay, hindi ako magpakasal. Sinong nagsabi sa'yong sumakay ka? Baba ka. Para yang malubha ang dysmenorrhea mo. Maaaring dahil sa matagal na hormone imbalance. Pwede ba kitang tulungan? Nababaliw ka ba? Sinabi kong bumaba ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Isang bihasang artista at mabuting tao ang nakilala ko. Pagsikreto mong tamasahin. Tara na. Hindi ko na kaya. Pero sige, kailangang gumawa ng mabuti. Huwag mong tanungin ang kinabukasan. Na yon, isiping may magandang ugnayan tayo. Di aalis na ako. Oo, ayokong may utang na loob sa kanino man. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Sige, ayos lang. Aoyang Group. Aray. Pinipilit akong magpakasal at hindi makauwi. Anong klaseng problema ito? Pinipilit ka rin bang magpakasal ng pamilya mo? Naku, sasabihin ko sa'yo. Matapang na babae, nakakatakot ng konti. Nakakatuwa ang kanyang desente na ugali. Paano ako magpapakasal sa ganyan? Mukhang magkaugnay tayo. Pinilit rin akong pakasal sa isang tanga. Masamang tao ba? Hindi ako sigurado. Alaala ko siyang 8 taong gulang. Tinitigan niya ako habang naliligo. Binali ko ang 6 niyang tadyang. Pinag-aral siya ng medisina. Pasensya sa tanong, ano ang apelyido mo? Ako si Ning Sinner. At ikaw? Pakibilis ng pag-alis. Anong nangyayari? Ako. Medyo nahihilo ako sa biyahe. Sa tingin ko lalakad na lang ako papunta sa Ouyang Company. Hoy, mag-ingat ka naman. Paalam na muna, pare. Hoy, pero 5 kilometro pa pala ang layo. Huwag kang mag-alala, mabilis akong tumakbo. Paano tayo nabanggaan dito? Ang gulo naman nito. Pero ang ganda nga ng katawan niya. Hoy! Tama na! Humanap ka ng tupa. Humana! Sino ka ba para nandito ka? Bilis! Hahanap ako ng tutulong. Batugan ka, wala kang hahanapin dito. Aoyang Group ito, hindi ka presidente. Hahanapin ko ang direktor nyo. Anong hinahanap mo? Tignan mo itsura mo. Mukha kang hampas lupa. Sino hanap mo? Umalis ka na. Wala kang kakilala dito. Kailangan ko ng tulong mula sa iba. Huwag mong maliitin ang tao. Kausapin ko si President Aoyang Dong. Akala mo karapat-dapat kang makilala, Presidente. Nakakatawa ka talaga. Umalis ka na at lalabas ang galit ko. Sandali lang, hoy. Hoy! Wang Yang daw. Ako ang kuya mo. Bumaba ka. Babala lang. Naku po. Gusto niyo pa ba ng gulo? Konti lang kayo. Sa mismong pasukan ng kumpanya. May nanggugulo. Sobra na talaga kayo. Nandito ka pa sa harap ng Ouyang Group. Ngayon talaga kita paparusahan. Kapatid, sugod. Ang lakas ng loob mong hawakan si Ouyang. Ikaw, patay ka na. Aray!
Kapatid, ang ganda ng takbo ng buhay mo. Tyson. Magsipaghiwalay na kayong lahat. Anong nangyayari? Umalis na silang lahat. Hindi ito pagkakamali. Hinahanap kita. Ayaw niya akong papasukin. Pinapagalitan pa niya ako. Anong nangyayari? Hindi ito pagkakamali. Kawalang galang ito. Ang tapang mong magsalita sa kapatid ko. Kung hindi, pumunta ka sa accounting at bumalik. Tol, tara na. Umakyat na tayo. Aray. Ang galing mo talaga. Akala mo wala kang makukuha? Tigilan mo yung kakadaldal. Huwag mo nang banggitin yan. Padalhan mo ako ng pera agad. Sige, padadalhan kita. Naku, anong problema? Kapatid, na-freeze ang card ko. Mukhang nalaman na ng tatay ko na hinahanap kita. Tatay, anong dapat kong gawin? Ako naman ang anak ng mayamang taga Yuncheng. Hindi ko inakalang mawawalan ako ng pambili ng lalagyan. Ano pa nang magagawa ko? E di kumita ng pera. Pagkakakitaan. Paano kikita? Akala mo boss ka talaga, 10 taon ko sa bundok na sayang lang. Okay na ako ngayon, nakakuha ako ng tigre sa bundok. Yung mga kayang hulihin ang dragon sa dagat. Gusto kong maghanap ng trabaho. Naku. Oo, kapatid, meron akong magandang ideya. Anong ideya yon? Yung mga kapatid na babae sa grupo Zhang, ang gaganda nila. Nag-hire sila ng personal na bodyguard. Sahod 10 hanggang 20k kada buwan. Kayang-kaya mo yan. Mga kapatid. 10 hanggang 20. Susubukan ko. Oo nga pala. Nakikita mo ba ang mga babae? Hindi mo rin kayang protektahan ang sarili mo. Isama mo ako. Magtrabaho ka na lang bilang presidente. Huwag ka nang makiistorbo dito. Anong ginagawa mo dito? Mga aplikante sa bodyguard, kunin niyo ang form. May tanong ka, itanong mo sa akin. Hinding-hindi. Nag-apply ka bilang bodyguard. Per, Tol, huwag mo kong biruin. Si Yelen ang kumukupit sa trabaho natin. pare, nag-apply ako bilang tagalinis. Ganun. Salamat, per. Maraming salamat. Mga pare, padaan naman po. Nag-apply ako. Ako ang tagalinis dito. Linis. Nag-apply ako bilang tagalinis. Gusto kong maging tagalinis. Ako ang tagalinis na hinahanap nyo. Ang janitor. Nandito ang aplikasyon ng janitor. Ang janitor. Ang lakas ng loob ng batang to. Umalis ka. Hulihin nyo. Mga bayani sa bawat sulok. Una, magpaliwanag ka. Alam mo namang hindi ako bayani? Sige na, ayos lang. Makikipagkumpetensya pa kayo sa mga bodyguard ko? Aray. Grabe naman. Sobrang lakas mo na. Diyos ko. Dahan-dahan lang tayo. Sir, huwag kang masyadong kumilos. Talaga bang pakakasalan mo ang Reyna na iyon? Naku, si Papa ay nasa poder niya ngayon. Hindi ako sang-ayon. Manonood na lang ba tayo sa paghihingalo niya? Labis na pang-aabuso ito. O sige nga ate, sabi mo kapag mayroon ka ng kasintahan, edi hindi ka na maa-pressure ni Wang Hao.
Ang galing naman, Presidente. May tumatawag, di ba? Boss, naghahire ka ba ng bodyguard? Nasagasaan ko ng mga nasa baba. Akin na ang lugar na ito. Mukhang padabog-dabog siya. Pero presentable naman at may skills. Sige na nga. Mauna ka na. Sige. Yun, pasensya na. Sapat na ang guards na na-hire namin. Hindi pwede to. Sino ang nagpalabas sa'yo? Dapat ko siyang harapin ngayon. Kahit secured na ako, pero may mas magandang trabaho. Kaya mo bata? Ano ito? Pagpapanggap bilang kasintahan ng ate ko. Paano ka nakakuha ng magandang deal? Partner work ito. Doble ang bayad mo sa akin. Nasa baba ang renta ng presidente. Bawal ang magandang deal. Hindi ako sang-ayon. Paano mo basta pinili ang kasintahan ko? Sino siya ate? Ate, wala na tayong oras magduda. Malapit nang dumating yung gago. Tiis-tiisin muna natin. Bilisan mo. Anong ginagawa mo? Mauna ka. Wala akong sinabi. Bilisan mo. Ate, halika na. Oo nga. Anong ginagawa mo, sir? Gusto mo talagang pakasalan yung tanga. Makinig ka. Wala nang oras. Gawin mo ng maayos parang drama. Makinig ka. Ano ba? Mababawasan ka sa sahod. Umayos kayo agad. Yung kamay mo, bilis. Kamusta ang outfit na ito? Maging totoo ka. Huwag kang mag-take advantage. Oo, okay na yan. Huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Pag gumalaw ka, ibabawas ko sa sahod mo. Ate, may gagawin pa. Mauna na ako. Aray. Huwag kang gagalaw. Galaw ka lang, ibabawas sa sahod mo. Hala, huwag mong bibitawan. Ginoong Panginoon, nandyan ang ate ko. Sige, bilisan mo. Sige. Will, hinahanap kita. Hoy! Sino tong lalaking to? Bitawan mo yan. Di mo ba sinabing hindi ako pwede gumalaw? Pwede ka nang gumalaw ngayon. Hayaan mong ipakilala ko. Ito ang aking nobyo. Ano nga ulit pangalan? Gets ko na. Hoy, kumusta ka? Ako naman, ako si... Ikaw na walang pinag-aralan, makikipag-usap sa akin. Karapat-dapat ka ba? Nakikita mo, heto ang 10,000. Kunin mo pera at umalis ka na. Hindi ako aawat. Naiintindihan mo? 1,000,000 yuan lang pala. Gusto mo lang ba akong paglaruan? Kanginoon, maliit tingin mo sakit. O wala bang halaga si Weir sa'yo? 10,000 lang pala. Ikaw. Huwag kang lalapit para magkalokohan. Yun ba ang ibig mong sabihin, yo? Tama na, Wang Hao. May ipinangako na ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Zhang Weir. Ako ay isang karapat-dapat na tagapagmana ng Angkanwang sa Beijing. Sa anong paraan ako kulang sa iba? Ginawa ko ang lahat para tulungan ng angkan mo na Zhang. Gumastos pa ako ng malaki para makahanap ng hukay para sa ama mo. Ganito ba ang pasasalamat mo? Kung gayon, magpresyo ka. Bibilhin ko ng patas. Napakaraming sakripisyo ko. Pera lang ba ang habol mo? Weir. Ako at ang nanay ko. Dapat maintindihan mo ito, di ba? Ang inyong kamahalan. Hindi bagay sa iyo ang pagpapanggap na romantiko. Halatang wala kang alam. Yang patay na mga matang yan. Halatang karaniwan ka lang. Na yung kidney donor mo, panahon mo na para umalis.
Nang iinsulto ka pa? Akala mo di kita mapipilayan? May lakas kayo. Kasama ko siya sa kumpanya. May gagalaw ba? Ngayon din, ako bahala sa kanya. Ano naman? Zhang Weir, makikipag-away ka ba para sa isang probinsyano? Huwag mong kalimutan ang buhay ni Itay. Tandaan mo, buhay ng tatay mo ang nakasalalay. Mamamatay ba siya? Sige, umatras ka na. Hindi ko kailangan ng babae para protektahan ako. Huwag kayong mahiya, sabay-sabay na. May bayag ka pala, ha? Titingnan ko to. Ano mas matigas, katawan mo o bibig mo? Patayin na. Aray. Gusto niyo pa bang maglaban? Kung ayaw niyong lumaban, uwi na kami ni Mrs. para matulog. Ano ba yan, tanga? Hindi na ako lalaban. Binata. Medyo kakaiba to. Bakit di ako makagalaw? Hindi pa kita hinihila. Mas kinabahan pa ako sa'yo. Hinahanap mo ba ng gulo? Ayoko nang makipag-usap. Binigyan kita ng pagkakataon. May malaking potensyal ang batang Di rin to. Ako makagalaw. Wang Xiao, ikaw na ang subukan. Ako na ang bahala dyan. Ikaw. Wang Xiao, Zhang Wei. Walang hiya ka. Anong sinasabi mo? Papalisin kita sa trabaho ng tatay mo. Sige na, sige, sige. Ginoo, sandali lang po. Kailangan niyo pa akong hintayin. Ano nang gagawin natin ngayon? Ang tanging source ng bato sa buong lungsod ng yun ay kay Wang Hao. Wala tayong angkop na Xingyuan. Ako ang nagdala. Ah, dahil magaling ang mga santo sa pagliligtas. Mukhang magiging santo rin ako ngayon. Tama na, huwag ka nang umiyak. Dalhin mo ako sa tatay mo. Baka may paraan akong makatulong sa'yo. Ikaw. Tiyo. At ang pangarap na kailangan mo? Nakuha ko na para sa'yo. Nakalulungkot hindi masaya ang mabuting anak mo. Oo, kailangan ko ito. Anong ibig mong sabihin? Parang nawala na ang buhay ko. Ano ang kinalaman ng pamilya Zhao? Pakita mo sa akin ang krimen. At kayo, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang dalawa mong anak. Isang matamis at kaibig-ibig. Isang kaakit-akit. Pinaghirapan ko para makamit mo ang pangarap. Umaasa akong hindi mo ako niloloko. Ang dalawa kong anak. Maliban na lang kung gusto nila. Kung hindi, isa sa panganib ko ang buhay ko. Hindi mas mabuti para sa anak ko. Ang pakasal sa hindi niya mahal, naiintindihan mo. Sige. Napakabuti. Haha, Wang Hao. Anong ginagawa mo rito, tatay? Kumusta? Wang Hao, hindi pa ba sapat ang palo? Anong gagawin mo? Ito lang ang ugali ni Ming Cheng. Ngayon ako. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Casa de Sabores del Mar, pwede nating kalimutan ng nakaraan. Kung hindi,
hindi pakiusap. Huwag kang magmadali, gusto kong makita. Kaya kong gamutin ang sakit ng tatay ko. Wang Xiao, hindi mo na kailangan ang bato mo. Pero huwag mo munang sunugin. Baka para sa sarili mo. Hoy, nakikinig ka ba? Isang hampas lupang nagmamalaki na makakagamot, hindi ka ba natatakot di makapagsalita? Gagawin ko ang kabaligtaran, titingnan natin kung paano mo ito mapapagana. Hoy, probinsyano. Ang sakit ng matanda ay gagaling lamang sa pagpapalit ng bato. Heto ang hanay ng mga karayong panahi. Magbuborda tayo, ha ha ha. Ang palakang sa ilalim ng balon, ito ang tradisyonal na medisinang Chino, ang katalinuhang naipon sa 5,000 taon. Ang pamana ng ating mga ninuno. Anong panahon na ba ito? Luma na ang iyong kaalaman. Kahit sa liwanag, kaya ko. Dilat ang mga mata mo, asong guba. Titignan ko ng mabuti. Alamin natin kung may saysay ang pamana ng mga ninuno. Gusto ng hari ng kamatayan na mamatay ang tao sa hating pero pinipilit niyang abutin pa ang pagsikat ng araw. Totoo ba? Bilasan mo ang pagtutusok, huwag mo akong pahahabain ng salita, tapusin mo na siya. Tapos na ito. Kaya mo bang pagalingin ang ama ko? Ate, ayoko na sa kalokohang ito. Magpakabait ka at pakasalan mo ako. Sasabihin ko agad sa'yo. Kung ako'y mamatay sa kamay ng tanggang ito. Pagsisisihan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasalita. Ang hari ng impyerno ay di mangangahas kumuha ng kaluluwa. Ay, kayong dalawa. Tingnan mo ang hirap ng asawa mo. Kung nakinig ka sa payo ko noon pa man. Di ko sana nawala ang sarili ko. Ha ha ha, di ka updated. Alam mo ba ang maging bastos? CJ, huling malaking gambalin ako. Ikakagalit mo to agad. Sakto. Bilasan mo, lilinisin ko na ang bahay. Ha ha ha. Tatay, kumusta pakiramdam mo? Parang puno ng lakas ang katawan ko. Malakas ang pakiramdam ko. Di ito panaginip, no? Mukhang meron din ang mga ninuno natin. Ay, nephritis. Sa huli, magiging asawa ka rin ni Wang Hao. Dahan-dahan ka. Isang tigre.
Ang galing ng gamot ni Xiaoyu. Talagang kahanga-hanga. Ay, sabi mo kasintahan siya ni Wei. Hindi. Siya ang client ng asawa ko. Ano pangalan mo? Zhang Yu po ang pangalan ko. Tatay, kasalanan ko lahat. Tiyak na di papayag ang pamilya Wang. Isang maliit na Wang lang ang anak, walang nakakabilib doon. Basta't kayong dalawa ay tapat. Magiging maayos ang lahat, huwag kayong mag-alala. Subalit, nakatakda na ba kayong magpakasal? Tatay, hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Niloloko mo na naman ba ang tatay mo? Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, baka naman maghalikan kayo sa harap ko. Tingnan niyo ang dalawang to. Ni hindi maghawakan sa harap ko. Panibagong kasinungalingan na naman yan. Ahem. Bigla na naman sumakit ang puso ko, hihihi. Aray. Aruy. Anong ginagawa mo? Tatay, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Gumaling na ako bigla. Parang magic ang galing. Ziyuan, alam mong tumatanda na si Papa, hindi na siya bata. Sa palagay mo ba, hindi dapat niya tamasahin ang buhay? Magkasama pala kayo ha, kailangan niyong magsikap. Pahiran mo agad ako ng apo, ahahaha. Ikaw rin, hindi mo man lang nasabi ito, bakit napunta sa pag-aanak ang usapan? Mas mahal ito. Sinong mag-aanak sa'yo? Talagang dapat magdagdag sa bayat. Ngayon mukha na kayong tunay na magkasintahan. Munting ulan sa hinaharap ikaw, tumira ka na sa amin. Maaga pa. Yakapin ko na sana ang aking apo, anak. May mga pagkakataon si Vera, hindi ito basta-basta makukuha. Kahit gumaling na ang sakit sa bato ko. Alam mo ring may sira ang puso ni Papa. Paulit-ulit ang mga atake niya. Huwag na tayong maghintay pa. Ngayong gabi, lilipat na si Xiaoyu sa amin. Naiintindihan ko, pwede mo rin akong suriin kahit kailan. Ahahaha! CJ, desidido na ito. Pumunta na kayo sa opisina. Magpapahinga muna ako ng mag-isa. CJ, Sige Papa, magpahinga ka na. Mauna na kami ha. paalam na, Tito, mamaya na lang. Ginoong Zhang, napagkasunduan na natin ito. Nandito ako para umarte, hindi magbenta ng katawan. Ngayon naman ikakasal mo ako. At magsasama pa tayo. Hindi ko matatanggap ito, may prinsipyo ako. Huwag kang maramot at magpaawa. Sabi ko na kung hindi dahil sa tatay ko, matagal na kitang pinaalis. At ulitin ko, hindi tayo magsasama. Pansamantala ka lang dito sa bahay. Ako'y mangangaso ng tigre sa bundok, manghuli ng dragon sa dagat. Naku, lalaking tulad kong makikisama sa babae. Ano ang isipin ng tao? Hindi pwede. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang totoo, ang magiging asawa ko. Hindi naman masama ang magsama. Naku, walang dagdag na sweldo. Abay, may talento ka palang maghintay dito. Sapat na ba ang 100 ni kada buwan? Hiwalay ang 500,000 na dagdag. Kung walang bawas sa hapunan, hindi ako pupunta. Tangka. Huwag mong abusuhin ang sitwasyon. Sige, tatanggapin ko na. Aalis na ako. Sige na nga, sige na. Kasunduan na yan. Hehe, kasintahan. Bumaril ka. Aray. Tapos na ba?
Simula ngayon, sa kwartong iyan ka natitira. Ate. Ate, bakit mo dinala to? Ang welcoming pala ng pamilya nyo. Magbihis ka na nga. Ha? Ate, bakit mo dinala ang torrentadong to dito? Ayaw ko rin sanang pumunta. Kapatid mong babae ang nagpumilit na ako'y manirahan dito. Ayaw ko, hindi ako sang-ayon. Nasa peligro na tayo, no? Walang bagay na hindi mo matatakasan. Tatay. Salamat, hipag, sa tulong mo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ka isang malaking salbaha. Bigyan mo si tatay ng kiwi, pero babalaan kita. Huwag kang maglakas loob na samantalahin kami. Hoy, bakit hindi ka nalang magluto? Naghihinalo na ako sa gutom. Ikaw na ang magluto, ha? Bisita ako dito, alam mo, kaya hiniling ko sa kliyente na magluto. Tapos na. Naku, wala palang pagkain. Kaya alis na ako. CJ. Gagawin ko na. Naku, magluto ka pa ng marami. Kaya kong kumain ng marami. Yung kapatid kong basura talagang titira sa bahay natin. Isa lang yang panlilinlang mo. Sobra-sobra ang kasiyahan ni tatay sa kanya. Nako, hindi ko akalaing kailangan kitang tulungan humanap ng haharasin pagkatapos ni Phoenix. Nako. Sino ang mag-aakalang mangyayari to? Ganyan talaga si Tatay Mausisa. Hindi ko maintindihan ang iniisip ni tatay. Kalimutan mo na, bukas kailangan ko siyang dalhin sa opisina. Anong opisina? Sabi ni tatay, magkakaroon siya ng pana-panahong check-up. Tapos na. Anong tapos na? Yan ang gusto ni tatay. Huwag kang gumawa ng Huwag kang makialam. Bukas, pangako ko paaalisin ko siya. Ate, patayin mo na ang ilaw para matulog. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa opisina mo. Hindi ba't dapat sa opisina ng ate mo tayo pupunta? Sa kumpanyang ito, pareho ang kapangyarihan namin ng ate ko. Tara na. Tara na. Medyo bayaw na rin kita ngayon. Hindi mo naman sa tingin mali yon, di ba? Nasa kumpanya na ang batang to. Sagot ka ng, Anong ginagawa mo sa labas? Pasok ka na. sige, hindi ko na ito matatanggihan. Una, linawin natin na dagdag gastos ito. Hindi ko akalaing may ganito kang hilig. Kayong mga taga-syudad hanap ng matinding thrill. Haha. Ang weird mo. Hindi yun. Hindi ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Dumating ako para magdala ng supplies para sa mga kagamitan mo. Pinapalinis mo ako ng siye. Oo, yun. Wala nang ibang pwesto para sa iyo ang kumpanya. Oo, pakiusap ko linisin mo ang mga CR. Nakakainis na kailangan kong magpakahirap ng ganito. Talagang kakaiba ito. Gusto mo ba, ako na little boss, maglinis ng siye? Hindi. Hindi ko na gagawin uli. Tara, bayaran mo na sweldo ko kahapon. Paumanhin talaga. Kapag hindi ka nakapag-tres dayas na pagsubok, walang sweldo. Hoy, alam mo ba?
Anong klaseng bagay ito? Ako ang dakilang anak ng pamilya Zhang sa Kyoto. Parang paglilinis ng kubeta ito. Ate. Ate, sabi ko sa'yo, pinalinis ko sa many Akis ang banyo. Hindi siya umalis. Talagang naglilinis siya ng banyo. Boss, sobrang gutom na ako. Pwede bang umadvance ng sahod? Hindi na ako hihingi. Wala akong trabaho, wala akong sahod. Pag-usapan natin ulit pagkatapos ng 3 araw. Hoy, huwag kang magmalabis, bata. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Ate. Nandyan ang kuya. Hoy, ang ganda ng katawan nitong si Liu. Nin. Samahan mo kaya ang mga lalaki sa pagkain. Malapit na kaming matapos kumain. Kayo na lang muna. Neng, tulungan mo naman ako. Pagkatapos kumain, humanap tayo ng lugar. Tol, may gusto akong ialok sa'yo. Taga saan ka, probinsyano? Tanggapin mo na agad ang alok ko. Boss, kuha mo nga yung in-order ko. Bulag ba kayong dalawa? Di nyo nakita yung kapatid mong sinipa. Puntahan mo ako, gagawin kitang pulbos. So, di ka pala bagsak. Halatang may pinag-aralan ka. Huwag mong sabihin di ka binigyan ng pagkakataon. Pwede ka pang umalis ngayon. Probinsyano. Dapat mong gawin ngayon ay lumuhod. 3 beses kang yukot. At pagkatapos, ibigay mo sa akin ang 2 babaeng kasama mo. Pwede kitang pag-isipang palayain. Ako ay isang tunay na manlulupi. Buwisit, ako nga ito. Kapatid, Zhang Yu, sa pagkakataong ito salamat sa iyo. Kumain ka pa. hoy, huwag mong isipin na mapabibili mo ako ng pagkain. Dapat mas mataas ang presyong ito. Alam ko nang kayo ay magnanakaw na may mabuting kalooban. Saan kayo pupunta? Ay. Kapatid, balak kitang tulungan isara ang kwenta. Kapatid, may iba ka pang utos. Sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa'yo? Kapatid, mali ang pagkaunawa mo sa lahat. Alam ko kasing lumabas ako ng walang salamin. Walang nagpapayo sa akin. Pakiusap, kahabagan mo ako.
Masakit, masakit, masakit. Kung hindi, mas mabuting huwag na lang. Siguro dumaan lang sila. Ate, Wang Hao, anong ginagawa mo dito? Ay. Ngayon lang. Akala mo ikaw yung sumigaw kanina. Ay. Ay, ay. Wang Hao, sinabi ko na sa'yo, may kasintahan na ako. Kaya kahit anong paraan ang gawin mo, hindi kita sasamahan. Siyempre. Ganyan ka mawawalan ng pag-isip. Ginoong Lee, di ba dapat pag-usapan natin ang kasal sa bundok ngayon? Bini-bini. May problema ang kasal nyo kay Binat, hindi na ito Hindi na ito matutuloy. Hindi na maisasagawa, sige na. Anong nangyari? Bini-bini. Si Binatang Zhang. Siguro ayaw niya sa akin. Nang dumating ako, kinansela na niya ang kasal. Hindi siya naaakit sa akin. Mayaman siya pero walang kakayahan, at hindi niya ako napapansin. Nang umakyat ako sa bundok, isang matandang agila lang ang nakita ko. Sabi nung matandang agila, alam ni Binatang Zhang na indesiso ka. Kaya lolo, tumakas siya. Lagi kong sinasabi na hindi ko kailangan ng iba, at may ayaw pa rin sa akin. Bigyan mo ako ng maayos na impormasyon. Siya nga. Tulad ko, isang maliit na demonyong kaakit-akit. Paano ako magpapakasal sa ganyan? Mukhang maganda ang kapalaran nating magkasama. Pinipilit din ako ng pamilya ko na magpakasal sa tanga. Sa huli, ako pa rin ang pakakasalan mo. Sa paan na to, palalayasin kita. Bawasan mo ang galit sa puso ko. Boss, nalinis ko na ang siya mula 1 hanggang 12 RA floor. Paki-check naman. Ikaw, pare, ilayo mo yung bagay na yan sa akin. Ayoko nang mabawasan ang sahod ko. Sige na, ayos lang yan. Maayos na CR. Iligtas mo naman ako, CR. Eh di hindi na ako maglilinis ng siya sa susunod. Hindi ka napupunta sa CR. Sige, sabihan mo ako kung makakaalis ka ng maaga. Pagod na ako, kailangan kong magpahinga. Umalis ka. buwisit. Aray, ang sakit. Sabihin mo, anong sasabihin mo? Anong meron itong palurdo na wala ako? 3 taon ko siyang hinabol. 3 taon. Para sa kanyang ama, gagawin ko ang lahat para siya'y mapalapit. Buwisit na babaeng ito, pare-pareho silang lahat. Hay, di mo pa nasubukan to dati. Pero sa kama, di mo pa nagamit to. Subukan mong ligawan muna siya. Baka masilaw siya sa iyong alindo. Sabihin mo, anong gagawin mo? Matutulungan mo siya. Sige. Ganyan na lang. CJ, ang inyong kamahalan, maupo po kayo rito, babalik agad ako. Sige. Ate Sian, paano ka nakarating dito? Kamakailan bang pumunta si Zhang Yu sa opisina mo? Hindi mo ba kilala ang aming kumpanya? Walang Zhang Yu dito sa amin. Huwag mo akong sabihan ng masasamang salita. Alam mo kung may tiwala ako o wala. Sabihin mo agad kung nasaan siya. Ate Siang.
Huwag mo akong pilitin. Kahit pilitin mo ako, hindi ko ipagkanulo ang kuya ko. Kaya pakisabi mo na lang sa kanya, mas gugustuhin ko pang maging nobya niya. Kahit anong mangyari, kailangan mong tanungin ako, kuya. Kanino ka ng gulo, kuya? Delikadong gambling yon, maghihiganti yan. Alam kong susundan mo ako, batang paslit. Hindi ba ito kumpanya ni Zhang Wuer? Dapat nandito si Zhang Wu. Kumusta, Sekretarya Lee? Pwede mo ba akong tulungan mag-imbestiga? Ano ang nangyari kamakailan sa kumpanya ni Zhang Bayer? Lanan. Anong problema? Ning Siyang. Alam ni Ning Siyang na tumakas ka sa kasal. Siyempre alam niya, ayoko talagang pakasal sa kanya, kaya ako tumakas. Kuya, bumalik ka na agad. Sino ang may alam? Nitong nakaraan, hinaras ng mayamang binata ang artista sa loob ng 15 araw. Nawala ang 1 bilyong niyang yaman dahil sa akin. Nako, ang galing mo talaga, kuya. Kuya, pakiusap, tawagan mo ako agad. Sasamahan kita, hihi. Sandali lang, teka muna. Hindi ikaw yun, kuya. Pwede nating sabihing handa siyang gumawa ng imposible para sa'yo. Hindi naman dapat matakot sa babaeng matapang na gaya niya. HMM. Mahirap ang daan bago ang pagsubok. Sabi nila natakot siya sa palos na iyon. Hindi ako makapaniwalang yang dalawang babae. Binigyan ko ng pampakalma. Sapat na yon para pahinain sila. Kapag nagising sila sa kalagitnaan, ganyan ang pakiramdam ng lubos na hina. Ang pagbubuntis ay parang siksik ang kagubatan. Magaling ang ginawa mo, I-ho. Okay lang, ang batang kapatid na yon, ayokong istorbahin ng romantikong sandali nyo. Tara na. Magsimula na tayo. Sa wakas, hindi ba ako ang pinakamaganda? Ang ganda ng forma. Ngayon, hindi ko mapigil ang dalhin ka. Ah, ah. Ha 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 ha.
Naku! Babae ka ba o ano? Anong meron siya na wala ako? Ah! Huwag kang maarte. Ako ngayon. Sa parte ko. Ahahaha. Sa mga ganitong babae. Ha 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 ha. Tara na. Aray. Tigilan mo, ang corny mo. Pabayaan mong magdusa ang matanda. Halika, pasok ka na. Ang inyong kamahalan. Anong problema ninyo, kamahalan? Ikaw, bilisan mo. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan ng walang dahilan. Lahat ito ay akin. Ano ba ang alam mo, gago? Alam ko, alam. Bilisan mong tapusin siya. Ikaw na ang una. Kapag pinatay mo siya, isasakay kita sa kotse. 500,000,000 at 500,000. Ah! Tatay! Sabi ko na sa'yo kapag may problema, lumapit ka sa akin. Ngayon pati babae atrasuhin mo. Sa tingin mo ba'y masyado ka ng matagal na bubuhay? Makinig ka. Ako ay mula sa pamilya Wang ng Kyoto. Patayin mo ako gamit ang lason o sa anumang paraan. Ang pamilya Wang ng Kyoto ay hindi karapat-dapat talian ang aking sapatos. Oh! Ah! Ah! Perang-pera ka lang. Mamamatay si Li Xiaozai kahit may areglo. A. Ah, nandito pa ako. Sewer. Sewer pa rin up. Wow, paano ko makakalimutan ang brat na? Humihingi, nakalimutan ko ka dito. Ikaw ay isang idiot. Ipinapahiwatig ko ang iyong sweldo. Bueno, umaalis ako. Oh, bakit hindi mo ako maghakap? Ah, hindi ba ako nakatanggap ng aking refund? Hayaan mo ako bumaba. Hayaan mo ako bumaba. Pahintulutan ko ako. Oh, okay. Maging mabuti o mas masama kang gumawa. Itatapon ko kita. Sino ang gumawa sa iyo ng masama? Luxurious. Hayaan mo ako. Gusto kong yago mo ako. Iiwan mo ba akong mag-isa? Oh, anong gulo?
Hindi ba si Zhang Yu at Wang Hao ay magkakaroon ng problema? Huwag mag-aalala, ito ay otomatikong mababago sa loob ng 3 oras. Ito ay isang aralin lamang para sa kanila. Anong aralin? Hindi nila maaaring saktan muli ang anumang babae. Iyon ang karapat-dapat nila. Salamat ngayon, Zhang Yun, para sa pagligtas sa akin at Suer. Anumang paan, ako din ang iyong fiance. Ang pagprotekta sa sarili ay isang bagay na dapat kong gawin. Hey, pervert, huwag kalimutan. Ako lamang isang pansamantalang fiancé. Ang batang babae na ito, kahit na bilang isang pansamantalang manggagawa, ay ginagawa ito bilang para sa totoo. Ito ay tinatawag na profesionalismo. Tatay, paano ka nakarating dito? Ano ang ibig mong sabihin, paano? Kung hindi ako bumalik sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung sino si Zhang Yu. Gaano karaming pagdurusa ito ang gagawin sa'yo? Sabihin mo sa iyo ang dalawa. Bakit pahintulutan si Zhang Yu upang masira ang banyo? Pumunta lamang ako dahil gusto ko. Ito ay walang kinalaman sa Veer. Nararamdaman ko na hindi ito mahalaga kung ano ang gagawin ko, hanggat maaaring ako sa tabi ng Veer. Si Zhang Yu ay ang batayan ng aming pamilya Zhang. Ang iyong asawan. Parehong magkasamang. Siyempre, kailangan mong alagaan ang bawat isa. Huwag maging napaka-capricious mula ngayon. Tama ito. Sir, lalo na ikaw. Huwag kang mag-araw mula sa isang lugar sa iba pa kasama ang iyong kapatid na babae. Kailangan mong malaman na magbigay ng maliit na espasyo ang iba. Ngayon gabi, hindi ka dapat patuloy na nagbabahagi ng kwarto sa iyong kapatid na babae. Tumawag kay Zhang Yu upang manatili dito. Tama ito. Ha? Ano? Ikaw dalawa. Hindi na sila bata pa. Bukod sa trabaho, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pamilya. Ito ay maganda kung mayroon silang anak sa lalong madaling panahon. Kung may pera ka, gawin mo ang iyong gusto. Kapatid, kapatid, kapatid. Ang iyong majesty, ano ang nangyari? Ha? 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 Maaari kong ilipat ngayon, maaari kong ilipat. Haha, anong barbarity? Magaling din ako. Ah. Huya. Pumant. Ang aking maliit na bata ay nawala din. Ay. Hindi madali ito makakuha ng pera na ito. Hindi bababa sa kung gagawa ako hanggang sa susunod na buwan, makakakuha ako ng aking sweldo. Ang mga marino ng village ay maaaring bumuo nito. Ano? Talaga? Gusto mo ba talagang samahan kitang matulog? Will, masyado pang maikli ang ating pinagsamahan. Kailangan pa nating magsama ng mas matagal. Bah, ano nang iniisip mo? Baka makita ako ng tatay ko. Sa sahig ka matutulog, sa kama ako. Hayaan na lang natin ito. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Dito na lang ako matutulog. Kung dito ka matutulog, 20,000 kada gabi. Walang inuurungan si Boss Wei. Etika. Boss, pwede bang pa-advance ng sweldo? Depende sa performance mo ngayon. Performance. May nangyayari ba ngayong gabi?
Zhang Yu, bilisan mo, umakyat ka. Kasama ko ang boss. Hindi ito tama, di ba? Bilisan mo, umakyat ka, walang oras. Ah, anong nangyayari? Asawa ko, parating na ako. Tay, magpapahinga na sana kami. Ay. Ay, haha, Zhang Yu, ang katawan. Malakas parang toro. Hindi mas malala sa tatay mo noon. CJ, wala na akong sasabihin, gusto ko lang sabihin. Bukas ang kaarawan mo. Isasama mo ba si Zhang Yu? Magkita tayo sa Wangfu Hotel. Nandoon ang tatay, naghanda siya ng malaking party para sa'yo. Sige, hindi ko na kayo istorbohin, magpahinga na kayo. Hanggang bukas, ay. Paalam po, tito. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at magbihis ka na. Ngayon, nakumpleto mo ang gawain mo. Ganun lang kadali natapos ang gawain. Anong iniisip mo? Bilisan mo at magpalit ka ng damit. Hoy, boss, halika, tulungan mo ako sandali, natrap ako. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka maganda ang ugali. Nasa tabi lang si Xur. Hahatulan ko siya kasama niya. Naiintindihan. Ay, Zhang Yu, ang galing mo naman. Bakit mo naisip na protektahan ako? Mahirap ipaliwanag. Tumakas ako dahil pinipilit akong magpakasal. Hoy, may sasabihin ako sa'yo. Ang mga salita ang pinakamasakit. Hindi naman parang tinitingnan mo ako ng masama. Ano ba talaga ang gusto mong itanong sa akin? Wala ka bang kakaibang plano sa akin kagabi? Kahit papaano, may tuturing ko ang sarili ko. Kung may mangyari man sa kapatid mo, hindi mo ba naririnig mula sa bahay mo? Lalala. Anong nangyayari kay Xur? Hindi ko alam, puntahan natin. Hello, kuya. Ay, mukhang interesante ang kuya na ito. Bago mo bang driver? Hayaan mo akong ipakilala. Ito ang fiance ko, si Zhang Yu. Mahal, ito ang kuya ko, si Zhao Yingjun. Kuya Zhang Yu. Hindi ko naman sinasabi sa'yo. Birthday ng kasintahan mo, after all. Ganito ka ba magpakilala? Hindi ako sigurado. Akala ko driver ka lang na walang modo. Buti na lang gusto ng pamilya ko totoong ako, walang plastikan. Di ba tama? Kayang buhayin ni Will ng maliit na sweldo mo. Ako pinag-aral ni Ate Wei. Kuya Zhang Yu, dapat matuto ka sa akin. Ang lalaki ba dapat umaasa sa... Noong nasa Aoyang Group ako, rurok ng career ko. Ngayon sales manager na ako. Ay! At taga-Aoyang Group ka pala. Tama, wag mo ako inggitan. Madalas akong kasama ng presidente. Bakit di ka sumali sa Aoyang Group? Pagkakataon mo na makapasok. Mas maganda to kaysa trabaho mo ngayon. Ayos pala si Manager Zhao. Hindi naman ganun. Ginagawa ko lang lahat para kay Whale. Kuya, nandito ka na. Nandito ka rin, Dong. Nasaan si kuya? Bunso ako kaya lagi akong nandito. Aoyang Dong. Bunso ka niya. Oo, sumusunod ako kay kuya simula bata. Noong araw hari ng kanto siya. Tara, upo na tayo. Mga walang kwentang tao kayo. Parang Welsh natin na tumulong, malaking sikreto. Gusto mong masakta, mas malakas pa.
Sige na. Di mo kilala yung kanina? Humarap ka ng ganun kay Emerwang. Kuya, saan galing ito? Tang asterisk mo. Di mo kilala sales manager nyo. Taga-uyang company ka. Bakit di kita nakikita? Libo-libo empleyado sa kumpanya. Normal lang di mo ako nakita. Ako sales manager ng bagong retail ng Ouyang Group. Sales department manager. Kung may problema kang di masolusyonan, pwede mo akong puntahan sa sales department. May impluensya pa rin ako sa kumpanya. Ay. Mukhang kaibigan ka ni Zhang Yu. Binibigyan lang kita ng konting konsiderasyon. Huwag kang magmalabis. Akala mo hindi ko magagamit ang mga koneksyon. Papaalisin kita sa grupo Ouyang. Ano ang pangalan mo? Tatawagan ko na ang presidente namin. Sige, tawagan mo na. Bilisan mo, tawagan mo na. Huwag mong sabihin wala kang numero ng presidente mo. Meron akong isa. Tumawag ka. Sino nagsabing hindi ako tumawag? Kakapalit ko lang ng telepono. Tigil. Mamatay ka na. Hoy! Narinig kong gusto mong umalis ako. Presidente Dong. Ay hindi pwede to. Hindi mo kilala ang presidente ng sarili mong grupo. Hoy, di mo ba sinabi kanina? Kahapon lang ako nakipag-dinner sa chairman. Pare, ganito mo ako bababahin? Karapat dapat ba tong taong to makasama ko? Ay. Pasensya na. Zhang Yu, pumunta ka't humanap ng upuan kasama si Binatang Ouyang. Ako nang bahala sa mga bisita. Ate, kuya, ligtas ka sa akin. Sino ang hipag mo? Pangalawang kapatid. Umalis ka na sa Lin Hall. Delikado dito. Bakit ako alis? Sabihin mo ang dahilan. Hindi mo pa alam? Sina Ningxia at Zhang Bear ang dalagang. Pinakamagaganda sa Yinchuan. Palaging nag-aagawan ng dalawa. Pag nalaman ni Ningxia na kasama mo si Zhang Bear, papatayin ka niya. Alam ng puso mo ang lahat. Nakatingin sa iyo ang inang tigre. Diyos ko. Ha? Sino biyanan ko? Wala akong biyanan. Anong biyanan? Ilan ba biyanan mo? Una sa lahat, salamat sa pagdalo sa birthday ng anak kong si Xiaomi. Mayroon akong magandang balita na ibabahagi ko. Magandang balita yan. Tama, nakahanap ako ng bagong nobyo para sa anak ko. Si Ginoong Zhang Yu ang napili. Birthday ng matalik kong kaibigan. Paano ako mawawala? Nasaan si Hinga? Mga anak pala ito ng pamilyang Ming. Maupo po kayo. Tito, huwag po kayong magpormal. Pumunta ako. Para sunduin ang isang tao. Sino ang susunduin mo? Hoy ikaw, huwag kang magsinungaling, hindi kita kilala. Bakit mo tinatakasan ang responsibilidad? Anong responsibilidad? Wala akong utang na pera, naiintindihan mo. Since birthday ko ngayon. Sa birthday party ko sa daycare.
Nandito ako sa party mo. Kung may kailangan ka, kausapin mo ang nobyo ko. Paano to nangyari? Hoy, babae, nababaliw ka ba sa lalaki? Hindi kita kilala. Zhang Yu. Naalala mo ba ang kasunduan natin? Nakasulat ba dito ang birthday natin? Anong plano mo? Wala na bang iba? Gusto mo bang sabihin ko, batang demonyo ka? Asensya, ilang araw na tayong hindi nagkita. Parang mas gumaling ka na, di ba? Akala ba ni Zhang Yuzhen hindi kita madadala ngayon? Zhang Yu, ang bundok na tinirahan mo ng 10 taon, para kong anak yan. Akala mo ba hindi ko mababago lahat sa isang tawag, hindi naman sarado ang bundok? Anong ibig mong sabihin? Zhang Weier, walang kwentang napangako sa akin, kukunin ko muna siya. Zhang Ying, bibigyan kita ng 1 minuto sa pinto para umuwi. Kahit 0.1 segundo na pagkaantala, may kapalit yan. Boss. Pasensya na, aayusin ko lang ang ilang bagay, babalik agad ako. Anak. Dinala siya ni Ning Xuaner. Baka mabuti pa ito, no? Hoy, Scar. Ano sa tingin mo talaga tong klaseng to? Muntik na mag-away ang dalagang maganda ng Yuncheng dahil sa kanya. Ngayon, ano nang gagawin natin sa emperador? Itong Lingshan, hindi natin pwedeng guluhin. Hindi natin kaya sila. May mga taong naghahanap ng gulo. Halika't buksan mo ang kotse ko. Tanungin mo si Xiaoming, ako ang magbubukas para sayo. Sa pamilya Zhang, babae ang nag-asikaso sa lalaki. Totoo ba? Gusto mo bang paluin kita, doon sa bundok ng banal na USA? Hindi mali ito. Hindi pa. Halos. Kamukha ng Welza ang dekorasyon ng bahay mo. Buong araw nagtrabaho si Zhang Yu. Dapat bang mag-usap tayo ng seryoso? Anong usapan? Bumalik na ako sa'yo, di ba? Ikaw, boy. Powa walang bisa ko ang kasunduan. Akala mo karapat-dapat ang ning sayo. Paano mangyayari yon? Hindi ako karapat-dapat sa kagandahan mong tagan. Ituturing mo ba akong isang batang pasaway? Bitawan mo yan. Sino mas nagmamahal sayo? Ako o Zhang Wei? Diretsong patayan ang banat nitong babae. Ate, totoo bang gusto mo ang gagawin yun? Anong silbi ng paggusto? Nakuha na siya ng fiance niya. Kung gusto mo, ipaglaban natin. Kahit siya'y babero, hindi natin pwedeng ibigay sa iba. Bukas makikita mo ang kaya kong gawin. Tama na yan. Ano nang ibig sabihin ng pagkapoging niya? Pag nalalakihan ka ng itsura mo. Zhang Yu, sasabihin ko sa'yo, ako ang may-ari mo. 10 taon nang nakatali ang kasunduan natin, hindi ako makikipagsabuatan. Ikaw ang pinili ko. Hindi mo mapapasakop ang puso ko, Totoy. Pakasal sa'yo. Panaginip lang yan. Kung magpapadala ka sa ganyan, maiinip lang din ako. Sa sofa ka matutulog ngayong gabi. Bukas samahan mo ako sa opisina.
Naku. Anong ginagawa mo, Hija? Wow, ito ba ang kumpanya mo? Hindi masama. Buong gusali ay akin. Magkano ito? Mahigit 20 bawat metro kwadrado. Anong nangyayari? Akala mo ba, masaya bang may kasintahang malaki ang kinikita? Ha, anong sinasabi mo? Tuloy po. Magandang umaga po, Yili. Mga rosas po ito mula kay X. Nais ko rin pong tumulong ng kaunti. Sandali lang pong lalabas ako para kumain. Kalihim Zhang. Sabihin mo kay Ji Xiao pagbalik mo, at itong bulaklak, hindi ko ito tatanggapin. Huwag mo na akong bigyan ng kahit ano. Ah, tama, nakalimutan kong magpakilala. Ito ang aklat ko mula kay Wenmu. Ang lakas mo magbiro. Kalihim Zhang, di ako marunong magbiro. Nakita mo na, ito ang aking ipinangako. Mula ngayon, huwag nang makiilam si Ji Xiao. Bigyan kita ng 500,000 para tulungan mo ako. Bakit mo ako dinadala sa kasintahan ko? Nakakainis talaga. Anong klaseng tao, tong lalaking to? Sinisiraan mo ang relasyon namin, di ba? Ginoo, pakiusap, huminahon po kayo. Wala akong pakialam kay Yixiao. Sabihin mong wag na siyang manghimasok. Balikan mo at sabihin kay Yixiao, ang babaeng ito ay kay Zhang Yu. Hindi ka pa alis? Yilin. Sige, aalis na ako. Husto ka na bang nakapagkalkal? Sapat na ang profesionalismo ko. Hindi mo pa ako nababayaran. May 1,000,000 dito. Kunin mo at gastusin. Ang habol ko lang ay nararapat sa akin. At saka, Ayaw ko nito kung ganun. Sige na. Hinto. Dito mismo gamitin ang speaker. hoy, ano ng problema, boss? Aalis na ako. Sir. Naiwan mo ang bag mo sa bahay namin. Itatapon ko na lang mamaya. Sige, babalik ako agad. Ayaw kong mag-aral. Ako ang gustong mag-aral. Hindi kita papayagang mag-isa ka, pero pwede kitang samahan. Naku, di tiyak ang araw na to. Kay Zhang Yu ito. Ako ang napangako kay Zhang. Ano naman kung may kasunduan? Sa pag-ibig, sino bang may katiyakan? Si Zhang Yu at ate ko, hindi naman nila nagawa lahat ng bagay na dapat sa magkasintahan. Ako. Totoo ba? May nagtuturo sa nobyo ko para sa akin. Yan ang matagal ko nang gusto. Bakit hindi ko kayang gampanan to? Paano naman ang pakiramdam? Anong meron kay Ning Ziner na wala ako? Zhang Wei, bakit babae ang pinili mong mas mababa sa akin? Aminadong magaling ka talaga.
Pero sinabi ko na sa'yo, hindi kita tipo. Pwede bang magbigayan tayo? Ikansela na natin ang kasunduan? Hindi. Hindi pwede kanselahin ang kasunduan. Binibigyan ko kayong dalawa ng pagkakataon. Talaga. Zhang Yu, sasabihin ko sa iyo, kung ayaw mong maging plano ang bundok Shenlu. Umuwi ka na ngayon din kasama ko. Sinabi ko na ito dati, hindi kita gusto. Gusto ko si Will. Bakit hindi mo ako pakawalan? Sige na nga. Ang mga babae sa Angkanzang ay talagang pambihira. Nababaliw ako sa kanyang kumpanyang ito. Hindi ganoon. Babae ka lang, sapat na yan. Alam mo ba kung bakit gusto ni Zhang Yu ang kapatid ko? Hindi ka ba niya gusto? Mapapantayan ba ng pangit mong ugali ang sa kapatid ko? Anong kinalaman mo dyan? Siyempre may kinalaman, manyak na yan. Hindi lang ikaw ang may pakana. Bagay na paghahatian nating dalawa, di ba? Hindi ko alam, gusto mo bang mamili ng mag-isa? Mamamatay na naman ako, bilisan mo, pumili ka ng isa, ikaw lang ang trinatratuhang ganito. Hindi ako. Bigla ko naalala. Kung magpapakasal ang matalik kong kaibigan, bilang matalik na kaibigan, wala akong espesyal na regalo. Kung hindi, dadalhin kita sa banal na bundok ng USA. Bigyan kita ng kasal sa isang bar. Huwag kang magpakyot, anong problema? Zhang Yun, sasabihin ko sa iyo, may naghihintay ngayong magpapaunlad sa banal na bundok ng mga USA. Kung ayaw mong maging pansamantalang hotel ang banal na bundok ng mga US, sumama ka na sa akin ngayon din. Bakit ka galit pa rin? Lenny. Hoy ikaw, anong nangyari sa'yo? Masakit na naman ang puson mo. Huwag mo akong alalahanin. Kahit mamatay ako sa sakit, wala na yun. Kung mamatay man ako, makakasama mo pa ba si Zhang Weir? Hoy. Aray. Anong ginagawa mo? Patay guto. Akala ko pakakasalan mo ako. Anong kinatatakutan mo? Wala akong takot. May lakas ka ba? Para sa dysmenorrhea, kailangan ng acupressure therapy. Mamasahe ako para sa'yo, gagaling ka agad. Kung hindi ka mag-aaral, pagkabigo ko to. Tingnang mabuti, mukhang hindi naman pala siya masyadong masama. Ako, tama ka. Pasyente ka na ngayon, huwag kang magpuya. Bini, may problema sa commercial district. Ginoong Xiao, bisitahin natin. Sige, pupunta na ako. Ginoong Tres, kayo, ano to? Hindi ko sasabihin ng ganito. Paano ka nakapunta dito? Xiao. Sa susunod, huwag kang magbiro ng ganito.
Kung wala ng iba, mauna na ako. Sandali lang. Xing-er. Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang daming socialite na babae, sila ang naghahabol sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Ano ang pakialam ko dyan, Ziner? Yang batang lalaking nagpapakain sa iba, anong kaligayahan ang maibibigay niya sa'yo? Kasama mo, 10 beses akong mas mabuti kaysa sa kanya. Paano mo nalaman na hindi siya mamamatay? Siya. Nga. Sa anong paraan ako mas masahol sa kanya? Halimbawa, ayoko sa mga naninigarilyo, Xiner. Pero pagdating sa kanya, kahit pa umaapoy ang pagsabog, gusto ko pa rin, naiintindihan mo. Xiner. Ito ang singsing na pinaghandaan ko para sa'yo. Isuot mo. Ako lang ang karapat-dapat na pakasalan ka. Halika. Tumigil ka. Sino ka ba? Nangahas kang manligaw sa nobya ko. Ilang karat ba ito? Mas malaki pa ang aso namin sa bundok kaysa sayo. Sino si Huang? Isang aso sa amin sa bundok. Isang depektibong produkto ka. At may mukha ka pang isuot yan sa kamay ng nobya ko. Isang walang kwentang palamunin ka. Anong pagmamalaki mo rito? May sakit sa tiyan si Xiaoyu. Malambot lang ang pwedeng kainin. Dati kinain ko kung ano ang bigay ng tatay ko. Ngayon kumakain ako sa pawis ng pamilya namin, Xiner. May problema ka ba dyan? Gusto kong tamasahin ang komportableng buhay. Huwag kang lumampas, huwag mong kalimutan ang iyong posisyon. May lakas ka ba ng loob na paglayuhan kita sa Cloud City sa isang salita? Isang maliit na pamilya lang ang mga Xiao. Hindi ako makapaniwalang ipapahamak mo ako sa Cloud City. Mamamatay ka. May konting lakas ng loob ka pala. Pero di ko alam kung gaano katatagal ang lakas mo. Diyos ko. Di mo ba alam ang kapangyarihan ng Angkan Xiao? May lakas ka bang sumalungat sa akin? Ang lakas ng loob mo. Ang pamilyang Xiao ba ang may mahigit 300 na chain restaurants? Pabor sa'yo at may alam ka naman pala. Maiintindihan mo rin ang katotohanan. Ang dalawang salitang nagsisisi. Paano isinusulat? Ay, Diyos! Paano kung malilimot na kami ang nagbukas ng unang restoran nila? Galing sa pamilya Zhang ang puhunan. Ang kapal mo. Ano? Ikaw ba ang sayang ng pamilyang Zhang sa Beijing? Anong kalokohan? Abangan mo, tama ka. Ha ha ha. Nakakatawa ka. Ikaw, kung talagang sayang ka ng pamilyang Zhang. Sasabihin kong ako ang puno ng pamilyang Zhang. Malalaman mo rin. Sabihin mo kay Tatay Xiao. Ang market share ng pamilya niyo ngayong taon, dahil sa paboritong anak niya, bumababa ng 30%. Ang yabang mo. Ang 30% market share ng pamilya Xiao. Mga daang milyon man yan, maski mabawasan. Titingnan kung paano mo gagawin. Hoy, Lizzie. Paano mo nakuha ang prime supplier? Magpakumbaba ka agad. Di mo ba alam na mawawalan ka ng 30% ngayong araw? Ano? Ngayon, naniniwala ka na? Ano ba talaga ang plano mo? Lumayo ka na sa amin mula ngayon. Tandaan mo lahat ng meron pamilya mo ngayon. Sino ba talaga ang nagbigay niya?
Kung hindi, aalis na lang tayo ng walang sabi-sabi. Ngayon gusto mo nang tumakas. Maglakad ka papasok sa trabaho ngayon. Ay, bakit ganyan pa rin ang pagiging taranta niya? Isang pindot lang, umaandar na. Kung hindi nila ako hihilahin, hindi ako pupunta. Hindi mo ba sinabi sa akin na yung batang sumusunod sa'yo ay yung matandang nasa bundok? Wala ba siyang koneksyon? Oo. Pakiusapan si Ginoong Xiao. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Isang tao na tulad kong hindi gumagamit ng kamay. Nawalan na ako ng panlaban. Tol. Nilinlang ka ba nitong batang gubat? Sus. Wala ka talagang alam, no? Payo ko sa'yo, huwag mo nang guluhin. Umalis ka na. Wang Pere, ano nang problema mo? Yang si Xiao na walang kwenta. Di ko alam anong pangalan binigay ni Zhang. Ginulat niya ako ng husto. Anong nangyari sa'yo? Di ko na ibebenta to. Sabi ko ibenta mo sa akin. Wang Chao. Dahil ganito na ang sitwasyon. Mas mabuti wag na gumalaw. Yung mga babaeng nakapaligid sa kanya, ang ilan sa kanila. Hoy, bastos ka. Anong pakay mo dito? Di ka ba sumama sa masamang babaeng yun? Hay, di ko kasalanan. Pilit nila ako, nagpunta agad ako dito pagka may oras. Naipaalam ko ng maaga. Pwede ka nang umalis? Imposible. Ilang araw lang yun. Kailangan kong magtrabaho ulit. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Tanggapin mo na ang perang Sige na, huwag ka nang magalit. Kung gusto mo, libre ko kayo mamaya. Perfecto. Gusto kong kumain ng alimango. Tara na. Ano nang gusto mong kainin? Mamili ka ng gusto mo. Parang mali ang daan papunta sa kumpanya. Sabi ko nagugutom ako sa paglalakad. Kain tayo, tataba na ako. Naku naman, ate, walang hiya ka. May gusto ka sa kapatid ko. Nandito ka pa rin. Gusto ko ang kapatid mo. Siya ang aking nobya. Kahit gusto ko ang kapatid mo, nakapasok na ako. Sasabihin din sa akin ng kapatid mo. Ikaw, Ano nang sinasabi mo tungkol sa akin? sa ugali mong yan. Mula ngayon, di ka na makakapasok. Zhang Yu, magsalita ka. Kanino ka? Sa kapatid ko o sa masamang babae? Tumayo ka na. Ito ay problema ng kapatid ko. Grabe, ang tatlong babae ay talagang nakakabili. Mag-ingat ka, di ko na kaya to.
Hoy, Boss Huyang. Wala ka sa opisina. Sige, hahanapin na kita ngayon. Hi. Aray. Tol, ang galing mo talaga. 3 babae ang nagpapaikot sa'yo. Bahala ka, puntahan mo na gusto mo. Tulad ng sabi nila, huwag saktan ng babae ng kaibigan. Mas mabuti pang magsaya ka ng todo, tol. Kumusta? Ako si Wang Hao. Naku, Wang Hao, ang kakapal mo. Naglakas loob ka pang tawagan na. Mukhang hindi ka natuto sa huli. Hoy, Zhang Yu, baka hindi mo alam. Nasa akin ang 3 babaeng mahal mo. Magpakumbaba ka na lang. Anong gusto mong gawin ko? Ginagawa ko ang gusto ko. Bibigyan kita ng isa, sandali para sa Flying Dragon sa labas. Lampas 1 minuto na. Tatatakan ko ang mukha nila. Ahahaha. Itong lalaking to. Cheng Weir. Si Zhang Yu ay humahad lang sa akin. Kinukuha lang niya ang pinaghirapan ng iba. Naniniwala ka bang may ganito kaganda sa mundo? Sabi mo kakaiba talaga ang magkapatid. Mailalarawan ko sila ng detalyado para sa'yo. Sige, tama na yan. Ang ganda ng palabas. Nagsisimula pa lang to. Ahahaha. Anong gagawin mo? Tangina, ang tanga mo. Gago. Ahahaha. Ha. Ha. Ano? Naiinis ka't may iba akong gusto, di ba? Ahahaha. Hoy, ahahaha. Huwag kang aalis, pakiusap. Hindi ko ba sinabing madalas may bisita? Ahahaha. Wow, bayad ka ba dito? Sobrang dami naming pera. Ikaw na ang magkwento. Sa amin sa Wang family, marami nito. Ayoko sa lalaking nakatira sa pera ng iba. Hindi ako hihinto hanggat di nakukuha ang gusto ko. Naiintindihan mo? Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, ako na ang gigiba nito. Hahahaha. Hoy, Per, nandito ka na ba? Handa na ang lahat, sa daang pinagdaanan. CJ. Sino? Ako si Wugong. Wang Hao. Hindi ako ito. Ako ang sundin nyo, pakawalan nyo sila. Hooer. Kung ginawa mo ito noon, wala sanang mga problema. Wang Hao, huwag kang huminto. Pinatay ka na sana ni Zhang Yu. Sige na. Hindi pa. Naiintindihan mo ba? Lubos akong naglaan ng sarili ko sa'yo. Hindi mo ako tiningnan ng direkta. Bah. Tingnan mo ang ugali mo. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Saan tayo pupunta ngayon? Sa butong payo na binibigay mo, isipin mo rin ang sarili mo. Ha 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 ha. Gusto ko lang makita kung kailangan ka ni Zhang Yu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Hindi ako nagmamadali, kumuha lang ako ng litrato.
Ano ang gusto mong gawin ko? Ngayon mas masakit pa sa kamatayan ang nararamdaman ko. Pero ikaw, hinahayaan mong yakapin ka ng kahit sino. Gusto kong maramdaman natin pareho sandali. Nakita mo? Tinulak siya. Gagawin kitang babae. Maliit na lason lang ito. Ako ay, Bawal kumain ng pugita. Hindi ka pa nakakain ng pugita, hindi kita papayag ang kumain. mga lalaki makinig kayo, mga babae huwag makialam. Hahaha. Nakuha na, Wang Hao. Hayaan mo na siya, okay lang. Wang Hao, ano pang gusto mong gawin ko? Ano pang gusto mong gawin? Ibalik ninyo ang dapat sa amin bilang mga lalaki. Okay lang. At kayong dalawa, sino mauuna? Sige na, inyong kamahalan. Dahil nandito ang dalawang babaeng ito. Hindi siya basta-basta kikilos. Okay na, kamahalan. Anong bago, bumalik ka na? Bumalik ka na para manood. Bilis, sumagot ka. Aray, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Bitawan mo ako. Pakiusap sa'yo na nga, mahal. Pasensya na po, nagkamali ako. Binata. Si Kuya Yang ay nakalunok ng lason. Kung malagim man, sabay tayong mamatay. Ha? 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 Sige, sasabihin ko na. Walang paraang tatanggapin mo ito. Pagkain. Ito'y sasabihin ko mula ngayon. Pinagawa niya ako ng masasama. May ganti ang kasamaan. Hindi ko na makontrol ang lahat. Mula ngayon, ang makita at marinig. Ang aking pinaghahandaan. Anong klaseng tao? Alam kong nagkamali ako talaga. Bigyan mo lang ako ng chance, pakiusap. Alam kong nagkamali ako talaga. Mali ka ng todo. Kasalanan mong hindi tumulong sa dapat tulungan. Ay. Iiwan ko sa iyo ang matatenga ko. Umuwi ka na sa amo mo. Zhang Yu, sabi mo pagligtas sa hipag ko ay pagligtas sa ating dalawa. Sino yun? Ganon. Kapatid, naalala ko bigla. May trabaho pa ako sa opisina. Ako na ang mauuna. Sige, sasama na rin ako. Gusto ko rin maging hipag. Sino ba ang hipag? Anong sinabi ng tanggang yun? Gusto raw niyang makapag-aral ang lahat ng bata. Yun lang ang kondisyon para bumalik siya. Ginamit niya na naman yan. Noong buhay siya'y alaga ko. Pagkamatay multo ko siya.
Talagang huhulihin ko siya. Ngayon, sino unang makakahanap kay Zhang? Kanino ba si Zhang Yu? Kasunduan na to. Bigyan mo naman ako.